Mamahal sa atin ng Diyos ay sobra-sobra. Pero tayong mga tao, siya'y binabaliwala. Hindi tayo marunong magtanaw ng utang na loob sa Kanya. Mas ginusto pa natin ang hilig ng laman. Mas ginugusto pa natin na sumunod sa mga gawaing hindi maganda at karumal-dumal. Lagi nating tandaan, bakit pa natin mas iniintindi o mas inuuna ang mga hilig ng laman? Kasi masarap. Hindi natin iniintindi o inaalintana ang mga bagay na mahalaga sa mundong ito. Ang totoo lang, ang pinakamahalaga sa mundong ito, ang unang-una kalakasang spiritually. Yung kalakasang spiritually natin, hindi natin iniintindi. Mas iniintindi natin yung kaligayahan natin physically. Di ba tama? Alam nyo guys, di ba naranasan yung kumain? Yung tipong gutom na gutom ka? Yung tipong ang sarap ng kain mo, halos sa sobrang sarap ng kain mo, nauubos mo isang pinggan, ang sarap ng pagkain. Tapos isang ulam, dalawang ulam, pakiramdam mo, sarap ng kain mo. Pakiramdam mo, lagi kang gutom sa physically. Guys, kung gaano ka kadalas nagugutom, ganun din kadalas nagugutom ang spiritually mo. Ang spiritually mo hindi kumakain, so nangihina na. Sobrang nangihina na. Alam nyo bang ibig sabihin ko guys kung anong kinakain ng spiritually? Pag sinabing pagkain spiritually, yun yung sharing about to God. Yung makikinig ka sa salita ng Diyos at yung nagbabasa ka ng Bible. Yung tipong sasabihin mo, nagbabasa ka ng Bible, sumasakit ang ulo mo. No guys, yung salita mo na yan, sabi mo nagbabasa ng Bible, huwag magbasa ng Bible kasi nakakabaliw. Kasi rason ng mga Katoliko, nakakabaliw, kaiso sasakit ang ulo mo. No, this is not true. Ang taong nagbabasa ng Bible ay nagkakaroon ng karunungan at talino. Obserbahan nyo guys, kahit masakit sa ulo sa una, kasi nadistra kayo at meron kasing bad spirit na nagbubulong sa'yo. Subukan nyo munang magbasa ng Bible. Straight 1 week, nandun na yung pinaka-result. Kahit 3 days, mararamdaman nyo na yung resulta ng pagbabasa nyo. Lagi nating tandaan guys na ang Diyos tinatawag tayo, nagmamakawa siya na magsisi tayo. Ganun tayo kamahal ng Diyos. Yung pagmamahal niya sa atin, grabe. Sa lahat ng nilikha dito sa mundo, tayo pinaka-espesyal ng Diyos. Pero kung matigas ang ulo natin, hayaan na lang niya tayo. Kasi binigyan niya tayong talino, kaalaman, karunungan. Binigyan niya tayong karapatan na pumili sa tama at mali. Ngayon, kung ayaw natin piliin ang tama, sige, hahayaan ka niya. Ngayon guys, pag hindi natin siya sinunod, hindi tayo nakinig sa paalala niya dito at sa mga taong ginamit niya para mag-sharing about to God, may kaparusahang nakatakda sa mga taong ayaw mag-repent. Sasabihin mo sa sarili mo, magsisharing ako, marumi ako at makasalanan. Guys, ang taong madalas na nagsisharing about to God ay marumit makasalanan tulad ko. Ako man ay marumit makasalanan. Pero I'm decided to myself na I want to repent and follow Jesus. Ganun yun guys, ganun ka rin. Kailangan natin mag-repent because God is calling us. Huwag natin baliwalain yung calling ni God sa atin. Sa panahon ngayon, hindi na natin kailangan pa magpaka-subsob sa trabaho para magpakayaman. Tapos di mo alam, pagkatapos mo makamit ang iyong pangarap, bigla ka nalang pumanaw sa mundong ito na hindi mo may naaksahan. Yung tipong nagpapakahirap ka pero nagkasakit ka. Ang nangyari, magpapagamot ka. So naubos ng kayamanan mo, hindi ka pa gumaling. Kasi ang tunay na nakapagpagaling, ang Diyos lang. Tandaan natin yan. Huwag kayo masyadong magpakapagod at magpakahirap sa mundong ito. Lagi nating tandaan, mas the best ang kalakasang spiritually. Kalakasang spiritually dapat palakasin natin. Hindi yung kain tayo ng kain, inom dito, gala dun. Kailangan, laging busog yung katawan natin, laging busog yung tiyan natin. Pero ang spiritually natin, kahit yata kaunti, hindi kumakain. Diba? Yung magsishare lang about to God guys, yung makikinig ka lang. Alam nyo bang pagkain spiritually na yun? Kahit wala kang gana makinig, tiyagaan mo. Sa tuwing nakikinig ka, unti-unting babaguhin ni God yung mindset mo. Unti-unting itouch ni God yung heart mo. Ganun yun.
Alam nyo guys, ang tunay na kaligayahan ay sa Diyos natatagpuan, hindi ko sa kanino man. Yung mga bagay na sasabihin sa iyo, kunwari ikaw may asawa kang kapwa babae mo, ikaw may asawa kang kapwa lalaki mo, tapos sasabihin mo sa sarili mo, mahal na mahal ko siya, hindi ko siya kayang iwan. Guys, hindi totoo yan. Ang nagbulong lang sa inyo yung demonyo. Binulungan ka ng demonyo. Sinasabi niya na hindi mo kaya. Guys, mag-pray ka. Kasi kaya nakakasingit ang demonyo sa isip at puso natin kasi hindi tayo nagpipray. Walang bukang bibig kay mahal mo si Juana, si Juano. Ganun yun. Ang pagmamahal guys, yung tipong ipinagkaloob sa iyo ng Diyos at tinadhana sa iyo, yun yung mahal mo totally. Ando na yung point na minsan may time na wala na kayong gana sa pagsasama. It's normal lang. Pero yung tipo nawawala kayo ng tiwala sa isa't isa because wala kayong communication kay God. Ang mag-asawa na walang communication kay God ay walang magandang resulta. Yung tipo nagsasama para sa mga anak na lang. Yung iba naman nagsasama kasi alam niya may papapala siya. Yung iba naman nagsasama kasi napipilitan. Ganon, di ba? Pero yung mga tao may communication kay God, yung mag-asawa may communication kay God, masarap ang pakiramdam. Alam niyo sa akin yung sarili ko noon, one time na, actually guys, I am a single mom. Maging honest lang tayo ha, nakadalawang asawa ko guys. Sa unang asawa ko, bugbugero siya guys. Tapos, yung tipo nag-church ako noon, so agree siya. Ayaw niya kasi rason niya, nakukontra ko daw yung mga pamahiin niya or prayers, whatever na gusto niya. So agree siya sa akin sa mga ganong situation na yon. Hanggang sa lagi siya nananakit. So, may pagkakamali din ako guys kasi siyempre pinapagutuman ako, sinasaktan. So yung utak ko parang hindi matino, nag-iisip ako ano, diba ganyan. And then guys, sa pangalawa ko naman, medyo okay na sana yun guys. Medyo nadala ko siya kay God. Tapos nung umuwi kami ng probinsya, medyo okay naman nung bago. Kaso nung dumating yung time talaga, pero nakilala ko siya, nakainom na talaga siya guys. Nagiinom na siya. Pero nung umuwi kami ng probinsya guys, ini-exploit siya ng mga side niya. Especially yung mga magulang niya, and then kapatid niya. So ang gusto ko lang sana guys, hindi naman ako naghahangad ng mayaman. Hindi ko hinahangad na magkaroon ako ng partner na mayaman. Ang gusto ko lang yung mahal ang Diyos. Yung tipong nagsasama kami pero may communication kami kay God. So, ang nangyari nung guys, nagpe-pray kami and then nagsisimba. So, nung nag-time na bumalik siya sa pagiging lasinggero niya, mga sabi-sabi ng mga kamag-anak niya and then sul-sul ng mga magulang niya. Kasi mga unbelievers sila guys eh. Hanggang sa nagkaroon kami ng problema, away-away, hanggang sa pinapakailaman na yung mga mga pag-away namin pag-asawa or mga something, mga long story kasi guys. So nag-decide na naman ako na hindi kaya. Ang hinahanap ko yung, kasi guys ako kasi guys, marumit makasalanan ako aminado naman ako. Ang gusto ko kasi yung may partner ako na may communication kami kay God. Gusto ko may takot at respeto siya sa Diyos. Ang gusto ko, bago ako mahalin niya muna si God bago ako. Yun yung true love. Alam nyo ba yun? Ang true love, bago ka mahalin ang partner mo, ay mahal muna ang Diyos bago ikaw. Pag yung partner mo mahal na mahal ka, pero wala siyang totally communication kay God, hindi siya nagsasabi na totoo sa'yo. So, hindi ka niya love. Lagi nating tandaan, ang true love ay si God muna. Kung kayo nagkaroon ng asawa, mahal na mahal ang Diyos, mapalad ka, totoo ang pagmamahal niya sa'yo. Kaya ganun lang guys, kailangan natin mag-repent, kailangan natin magsisi. Ngayon, kung hindi man tayo sinerto sa mga bagay na yun, kung hindi man tayo hindi natin mahanap ang pagmamahal na hinahanap natin sa tao, guys, ang tunay na pagmamahal na sa Diyos. Andun na yung point na mahirap yung situation, hindi ka sa ganahan, pero God, step by step, ipoprovide niya pa ang kailangan natin. Halimbawa na lang sa akin. Kasi hindi naman pwede halimbawa sa sarili nyo, di ba? For me na lang, halimbawa ko sa sarili ko. Ako kasi guys, kung siguro na hindi ako bumitaw kay God, tuloy-tuloy ako mapanghawak, siguro maganda na yung buhay ko. Hindi lang siguro actually as in, sigurado. Pero ang nangyari kasi sa akin guys, na nagpapadala ako sa mga trials,
And then nawala yung trusted ko kay God noon time na yun. Pero ano guys, never ako iniwan ni God yun. And then hanggang sa nagkaroon ako ng problems doon sa panganay ko, nagka-cancer siya. And time na yun, nag-nakay-God kami. So because of God guys, gumaling siya, di ba? And then nagkapanibagong trials, nawala na naman yung communication kay God. Parang abusado ako. Pagkatapos akong pagpalain, alam mo guys, yung binuhay niya yung anak ko uli. Yung binigyan niya ng second life yung anak ko, na ma-extend yung life ng anak ko. Naging abusado ako, para naging kampante ako. Hindi ako marunong magtanaw ng utang ng loob. Alam nyo guys, ngayon ko lang na-realize na dapat pala lalo pa ako mapanghawak sa Diyos. Kahit sa kabila ng trials na hindi kayo walay or hindi man ako sinerte sa mga partner ko, ang swerte ko na kay God. Ganun ka rin guys. Mahal tayo ng Diyos. Ang mga tao o partner ng mga lalaki or babae, whatever sila pa man dyan, na walang communication kay God ay hindi totoo na nagmahal sa iyo. Ang true love, ipopost ka kay God. Ito ang dapat at tama. At lagi natin tandaan guys, hindi lahat ng tumatawag sa akin Panginoon, Panginoon ay papasok sa karya ng langit. Yung sasabihin mong mahal na mahal kita Panginoon, ikaw lang mahalaga sa akin, pero sinasamba mo Diyos na bato, Diyos na kahoy. Masakit man paniwalaan, pero ito ang katotohanan. Huwag kayong sumamba sa mga Diyos na bato. Mama Mary, Papa Jesus, Senyor Santo Niño, there's not true God. Hindi sila totoong Diyos. Sila'y mga instrumento ng demonyo na ginagamit sa ating mga tao para mahulog tayo sa bitag ng demonyo at madala sa impyerno. Ngayon, kung ayaw mong paniwalaan, choice mo yan. Kasi meron kang sariling talino at kaalaman na pinagkaloob sa'yo ng Diyos. Binigyan din tayo ng Diyos ng choices, mag-choice ng ng kung saan natin gusto. Alam natin ang tama't mali kasi pinagkaloob na sa atin ng Diyos yan. Huwag nating baliwalain ang mga reminding at tawag sa atin ng Diyos dito sa mundong ito. Kasi ako man ay makasalanan at marumi. Ikaw ay makasalanan at marumi. So kailangan natin mag-repent. Huwag din natin masyadong buhatin ang sarili natin. Yung tipong ako, mabait ako, nagsisimba ako, nagbibigay ako ng ikapo, born again ako. Guys, is not enough. Tandaan natin yan. Kasi guys, ang binabasa ni God yung heart mo. Ang heart ng tao ang binabasa ni God. Hindi yung tipong pakitang tao ka lang sa iba kasi isubanal ka. Dapat pag-ingatan natin yan guys. Step by step. Alam mo yung tipong kung sino pa yung marumit makasalanan, yun pa yung totaling true na naniniwala sa katotohanan. Ito yan guys, kung ikaw marumit pa kasalanan at nag-decide ka na mag-repent, maniwala ka. Naniniwala ka sa katotohanan lalo't na nakasulat sa Bible. Tandaan natin, yung mga sakuna na nangyari sa buhay natin, sa mundo natin, ay yan yung babala. Yung parang palo sa atin ng Diyos yan dahil matigas ang ulo natin. Yung tipong mahal tayo ng Diyos pero binabaliwala tayo. Mapagmalaki tayong mga nilalang dito sa mundo. Hindi tayo marunong matakot sa naglikha sa atin. Tapos pagsasabihin mo pa, nababaliw na yung taong to kung anong pinagsasabi. Kapatid, yung sa sinasabi mo na yan, matakot ka. Dahil ayaw ng Diyos yung binabastos mo, yung mga taong nagsisharing about of God. Tandaan nyo, mapalad ng taong nakikinig sa salita ng Diyos. Kung ikaw mismo nakikinig ka lang at wala ka ng mga sinasabi at nag-stay, mapalad ka kapatid. Kung ito napanood mo, may dahilan ang Diyos. Pinahinto ka niya at pinahindulutan niya mapanood mo to dahil alam ng Diyos na mahal mo siya. Lagi nating tandaan, God is calling us, repent all. Huwag nating baliwalain yun. Mahal ka ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Yung mga distract ng demonyo, yung ginagawa ng demonyo, nagbibigay siya ng pain, yung mga kahinaan natin. Bawat isa sa atin may mga kanya-kanyang kahinaan. Kunwari, kahinaan mo, kapwa mo babae kasi tumboy ka. Ipapain niya sa'yo yan. Hanggang sa sasabihin mo, ay mahal ko siya, di ko kaya siya mawala sa akin. Guys, pain ng demonyo yan. Sasabihin mo, tadhana ka sa akin, dumating ka sa akin. Guys, tinadhana siya yun ng demonyo yan. Hindi ang Diyos. Dahil nakalagay sa Unang Korinto, chapter 6, verse 9, walang bakla o tumboy na nilikha ang Diyos.
Huwag kang makipagtalik sa kapwa mo babae at kapwa lalaki. Actually, mahaba yung sentence na yun. Para sure tayo, pakibasa nyo na lang yung unang Korinto chapter 6 verse 9. Totoo yun guys. Magkaroon tayo ng takot at respeto sa Diyos. Kailangan yung desire ng heart natin ay sumunod sa Diyos. Kahit marumit makasalanan ka, lagi mo sabihin na, God, mahal kita. I am decided to follow you and I'm repent. Tipong ganun. Wala nang iba, God. Ikaw, sana ikaw mo. Tipong, alam mo yung tipong makikipag-communicate ka, like for kausapin mo siya. Kahit mapag-isa ka lang sa kwarto, kausapin mo siya, humingi ka ng tawad. Kasi guys, sa totoo lang, no, isang kamangmangan kung maituring yung mga tao na ayaw magkaroon ng takot at respeto sa Diyos. Nakakatawa isipin guys, yung tipo nagmamakagaling tayo, tipo nagpapakahirap tayo dito sa mundong ito kasi kailangan mayaman ako, kailangan may kotse ako, may bahay ako. Di mo alam sa sobrang pagod at hirap mo, bukas wala ka na, magkasakit ka. Yung tipong tinatawag ka ng Diyos, pinahindulutan niyang ipakinig o iparinig sa ito, pero hindi ka nakikinig sa calling, papaluin ka. Like buti kung magkasakit ka lang. Kung magkasakit ka, sumal ka talaga ng Diyos yun, hinihintay ka talaga niya. Ngayon, kung bigla ka nawala sa mundong to, so marami ng chance na binigay sa'yo ng Diyos, pero binabaliwala mo. So, sasabihin sa'yo ni God, anak, oras na, magpahinga ka na. Total, hindi ka rin naman nakikinig. So, gusto mo mapaganitong buhay na mapasa impyerno ka, ito ang pinili mo, choice mo yan. Dahil hindi ako nagkulang magpaalala sa inyo. Binigyan ko kayo ng talino at kaalaman. Yung sasabihin natin mga tao na, nagkahirap ako, napabayaan ako, bakit mo ako ginanito? Ba't mo ako pinabayaan, God? Bakit ako ganito? Sinisisi mo ang Diyos. Bago mo sisihin ang Diyos, tanungin mo muna sarili mo, anong klaseng nilalang ka ba? Bago mo sisihin ang Diyos sa mga nangyari sa buhay mo, anong nilalang meron ka ba? Ikaw ba'y nag-follow kay God? Ikaw ba'y nag-repent? Hindi ka ba sumasamba sa mga Diyos-Diyosang kahoy at bato? Hindi ka ba nangalunya? Hindi ka ba nagmura sa kapatid mo? Hindi ka ba tumingin sa kapwa mo na may pagnanasa? Yun. Yan yung one of the reason kung bakit ikaw ay nahirapan at naghirap. Like for hindi ka pinahindulutan na guminhawa ang buhay dahil nasa sayo yun. Tayong mga tao ang gumagawa ng problema natin. Hindi ang Diyos. Kung napunta ka sa ganyang lugar, yan ginusto mo. O nag-stick ka kasi ganun, ginusto mo, choice mo yan. Dahil meron tayong sariling talino at kaalaman na pinagkaloob ng Diyos sa atin. So alam natin ang tama't mali. Yung tipong alam na natin tama't mali, alam mo nang naririnig mo na bawal ang Diyos-Diyosan, nabasa mo pa sa Bible, pero ayaw mo, binubulag mo yung isip mo, mas gusto mo ang kagustuhan ng demonyo. Ayaw mo sumunod sa salita ng Diyos kasi mas masarap pag Katoliko ka. Walang bawal. Diba? Tapos sa Katoliko, pwedeng makipagtalik sa kapwa babae, kapwa lalaki, tapos binabasbasan pa ng pare, pinapakasal pa. Isang kamangmangan maituring. Alam nyo guys, ang mga pari hindi nagbibigay ng Bible dahil ayaw nilang malaman nating mga tao na bawal ang Diyos-Diyosan. Lahat ng mga pari guys na napunta dyan sa Katoliko ay nabulag yan sa kasamaan. Pinulag sila ng demonyo kaya sila naging pari. Kung tutusin, wala rin silang kasalanan pero dahil sa pagpili nila, sa choices nila, natuluyang bulagin ng demonyo ang kanilang isip at puso. At gusto na nilang mandamay at marami silang nadadala sa impyerno. Alam nyo guys, kung sasabihin nyo nakakatawa mga sinasabi ko, ayaw nyo ko paniwalaan, choice mo yan. Nasa sayo yan kung papakinggan nyo ang mga sinasabi ko. Ako, makasalanan, marumi. Ikaw din. So, kailangan natin mag-repent. Magkaroon tayo ng takot sa Diyos guys. Ang Diyos ang may likha sa atin. Ang impyerno, totoo. Tandaan natin yan. Walang ibang kinakatakutan o wala tayong dapat katakutan sa mundong ito. Ang katatakutan natin, yung mawala ang pananampalataya natin kay God. Yung wala ang presensya ng Diyos sa puso at buhay natin. Yan. Huwag kayong matakot sa demonyo, sa tao.
Tandaan nyo, kung meron man tayong katakutan, yung mawala ang respeto natin kay God, yung mawala ang takot natin sa Diyos. Dapat, bawat buka ng bibig mo, bawat kalon ng buhay mo, lagi mong i-honor si God. Don't be shy to sharing about of God. Words of God, don't be shy. Kasi po, shy ako kasi sharing ko about of God. Baka pagtawanan ako. Tatawanan. Tatawanan ka ng kaibigan mo. Tatawanan ka ng mga kamag-anak mo. Alam nyo guys, hindi maganda yan. Huwag mong ikahiya ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay ginto. Gintong pilak yan. Walang katumbas na halaga ang salita ng Diyos pag oras na tinanggap mo. Tandaan natin yan. Bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang talent na pinagkaloob ang Diyos. Ngayon, nasa sayo yan kung saan mo gagamitin. Sa tama ba or mali. Tandaan natin yan. Ang lagi natin tandaan, God calling us, repent all.